ay tungkol po sa tawag doon, sa isang pangyayari sa buhay ni Haring David. Amen? So, kilala niyo po ba si Haring David? Amen. Siyempre, no, ano talagang, kung makikita na, pag naisip niyo si David, anong unang pumapasok sa inyo? Sa isip siya yung tumalo ay gulayan. Ayan. Kasi grabe, matindi ang puso ni David. Grabe ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Grabe rin ang pagkilala niya sa ating dakilang Diyos. Amen. Lumalaban siya, hindi siya takot sa kalaban. Lagi niya sinasabi, ikaw, minamaliit mo yung Diyos namin. Hindi mo, sinabi niya nga, ikaw na hindi ka patuli. Yan, talagang matindi siya. Ganun siya. Ibig sabihin, tinitingnan na kasi kapag sa kanila kasi kapag hindi circumcised, walang connection sa Diyos. Amen. So, ganun siya. Talagang hindi siya lumalaban dahil alam niyang kaya niya, kundi alam niyang pagtatanggol siya ng Diyos. Na kapangyarihan ng Diyos ang kikilos sa kanya. So, makikita natin sa istorya ni David, makita naman natin kung gaano ang mga pangyayari ay naging tawag doon, yung matagumpay siya. Amen po ba? Makita natin na paano siya hinabol ni Saul, ni Haring Saul, di ba? Pero napatay ba siya ni Saul? Hindi. Di ba? Pero ang maganda sa kanya, kahit hinahabol siya ni Haring Saul, hindi siya gumagante. Amen? Kasi alam niya kung kailan dapat pumwesto. Sabi niya, ang Lord ang naglagay, ang Lord ang mag-aalis. Amen po ba? So makikita natin dito kung anong puso meron si Haring David. Amen. Makita rin natin kung ano ang mga victory niya na naranasan. Amen po ba? So kung titingnan natin, ang mga pangyayari sa buhay ni Haring David ay masasabi natin na parang nasa greener pasture siya. So ibig sabihin, masarap na lugar. Amen? Kumbaga yung kinalalagyan niya, yung victory niya, kinalalagyan niya na naging maayos ang lahat, nakaupo siya sa trono, na hindi niya kailangang agawin kay Haring Saul, kundi ang tawag doon, ang pagkilos ng Lord, ang naglagay sa kanya doon, at maayos po ang lahat. But then, kung titingnan natin parang sa buhay natin, ganun din. We experience victories. Amen po ba? Amen. Sino rito ang nagtatagumpay? Amen! Yan, no? Sa buhay natin nagtatagumpay tayo at masasabi rin natin na nakakaranas din tayo na nandoon tayo sa tinatawag na sinasabi nga ng Lord, He makes me lie down in green pastures. Amen po. Sabi na pag sinabing green pastures, lahat yung parang yung comfort nandoon. Bakit? Kasi alam mo, ang Lord ang nagsusupply sa iyo. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yun? But then, pumasok po itong Psalms 63. Ang behind po ng tawag doon, ng pagkasulat ni Haring David sa Psalm 63, ang pangyayari po kasi ay ganito. Bakit niya ito naisulat? Dumating po kasi ang panahon na sa kanyang pong pagiging hari ay mayroon pong kumalaban sa kanya. At ang masakit po rito, ang kumalaban po sa kanya ay ang kanyang sariling anak. Ayan. Sino po rito nakaranas, kinalaban ka ng anak mo? Sinagot ka. Ano pakaramdam ng nanay pag sinagot? Pinipit lang kita ng siyam na buwan, tapos sinasagot mo lang akong ganito. Ayan, ano? So, sa buhay ni Haring David, sa mga past victories niya, sa maayos na mga nangyari, biglang dumating po yung time na pilit po siyang pinapaalis sa trono ng kanyang anak. At ang nangyari po, hinabol pa siya upang patayin. Amen? So, from greener pasture, makikita natin dito na parang nagkaroon po ng transition sa buhay ni David na para siyang napunta sa tinatawag natin na dry land. O yung tinatawag natin na wilderness. Ayan. Sino po dito yung gusto makapunta sa Dubai? Na, kasabihin, babiyahe kayo. Kaya Jury, nakapunta na ba ako yan? Dubai? Di ba, na pero sa Saudi? Kung tatanungin niyo yung mga disyerto, alam ni Kuya Jury yan. Now, kapag ikaw napunta ka sa disyerto, o yung tinatawag na wilderness, sabihin na natin na talagang walang tubig, sinabi niya rito na parang walang tubig. Hindi po yun magandang lugar. Amen? Kung titingnan natin, pag sinabing dry land, sinasabi nila uncultivated region or inhabited only by wild animals. No? Di ba, sino pa nakakapanood ng National Geographic? Di ba yung mahilig sa yung mga lion? Yan. Wala magkasabi ng tiger sa walang tiger sa disyerto. Lion lang. Ang tiger saan? Sa jungle. Ayan. So, yung mga hyena,
Diyan yan, yung mga wild dogs. So, kung titingnan natin, ang mga nabubuhay dyan, yung mga parang mga tribo, no? Nasanay sila na umiinom sila ng kunting tubig lang. Pero kung sa tulad natin, mapunta ka bigla doon, halimbawa, nagbiyahe kayo, tapos naiwan ka, ako, no? Hindi maayos ang kalagayan. So sa buhay ni David, from greener pasture, parang napunta siya sa kalagayan na yun. Amen? At alam ko sa buhay natin, this year 2024, parang naalala ko nga yung sinabi ni Ruth, yung parang sa buhay niya, parang pagod siya, napapagod na. Pero nakita niya ngayon yung post sa Facebook, January pa lang. Ayan, ano. Noong time na yung January pa lang, papagod na kagad, January pa lang, meron pang ano, February, March, April, sabihin, marami pang buwan. So, maraming pwedeng mangyari sa buhay natin this year, 2024. Amen? Maaaring noong January, nandun ka sa greener pasture, then all of the sudden, pwede kang mapunta sa dry land. Amen po ba? And sabi nga no, hindi natin gusto mapunta doon. Pero marami pong mga pangyayari na maaari ka mapunta doon dahil merong kadahilanan. Yes. Amen po? So sa buhay ni Haring David, napakahirap yung sitwasyon niya. Hindi sa kanya mahalaga ang trono. Ang mahalaga sa kanya yung relasyon niya sa anak niya. Amen? But then, ayun nga, gusto siyang patayin ng anak niya, kaya umalis siya. At nandun siya sa dry land, nandun siya sa tinatawag na a place of survival. Amen? So kung tatanungin ko, sino ba sa atin dito yung parang sinusubukan mo lang talaga makasurvive sa bawat araw? Na parang kailangan lang malagpasan ko lang ito kasi bukas bahala na. Bago na uli. Lord, ikaw lang bahala. Amen po ba? So we are in a place of survival. Kahit sa ayon sa atin sa gusto na pupunta tayo sa lugar na yan. Halimbawa na lang, ang ganda. Trabaho ka. Tapos biglang wala na. No? Wala ka sa pangangatawa mo, biglang may sakit ka. Nasa yung ibang mga bagay biglang nawala. Tahimik lahat, maayos, biglang magkakaroon ka ng kaaway. Mayroong uusik sa'yo. May pinangahawakan ka, gusto mo, pamilya mo buo, biglang may aalis. Ang daming sitwasyon na pwedeng biglang magulat ka, nasa dry land ka na ulit. Amen po ba? At sasabihin ko nga po, hindi po madali ang buhay na ikaw ay mapunta sa lugaring iyon. At tulad po sa buhay ni Haring David, kailangan may gawin siya para po manatili siyang malakas kahit nasa dry land siya. Amen po ba? So sa buhay natin, sabi nga sa pag-aaralan natin ngayon, ayoko tingnan nyo kung gaano kahaba. Yan. Ang gusto ko tingnan natin, makuha nyo kung ano yung ginawa ni Haring David para manatili siyang malakas kahit nasa gitna siya ng dry land o yung tinatawag na kawalan. Amen po ba? Sino pong handa na? Ayan. So tayo po ngayon, ang ating po pamagat, ayan, ay sabi po, staying strong in the dry land. Ayan. Mananatiling malakas sa gitna ng, sabi natin kawalan o wilderness o dry land. Amen po ba? Napaliwanag ko na kung ano yung dry land. So, hindi naman ito ibig sabihin na nandun ka sa lugar na yun, kundi yung sitwasyon mo. Amen. Ayan. So, ngayong umaga po, ayun po yung pag-aaralan natin at didiretso na po tayo. Ayan. So, ready na? Didiretso na po tayo ha. So, number 1. Ang sabi po dyan, meron lang po tayong ilang puntos. How to stay strong in the dry land. Paano tayo mananatiling malakas habang tayo ay nakasalukuyang nandoon sa kalagayan na iyon. Pero may tanong ako, nakalimutan ko ang tanong. Sino sa atin ngayon ang pakiramdam mo parang, sabihin natin nasa 50-50. Yan. Parang 50% nasa greenland ka, at 50% nasa dry land ka. Sa buhay mo ngayon. Amen po ba? No? So, itong mensahe na to ay matuto po tayo, yakapin natin, at tawag doon, i-adapt natin, i-apply natin. Pwede po ba? Kaya kasi ang salita ng Lord, ito ang kailangan natin para sa pag-arap natin dito sa buhay sa mundo. Amen? So, unang bagay po, sige na.
Sinasabi sa verse 1 nito, babasahin ko po muna. Sabi niya, O God, you are my God. Earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my body longs for you. In a dry and weary land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Unang bagay po na ginawa po ni Haring David, nung siya ay nasa kalagayan na ito, wala po siyang ibang ginawa kundi hanapin ang Diyos. Amen po. Wala po siyang ibang hinangad kundi hanapin ang Diyos. Bakit kaya gusto niyang hanapin ang Diyos? Alam niyo po kasi, kilala ni Haring David kung gaano makapangyarihan ang Diyos. Amen po. Kung gaano makapangyarihan ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Kung gaano hindi siya pababayaan ng Diyos na kanyang pinananampalatayan. Sa buhay natin, tuwing dumarating po tayo sa parang ang buhay natin ay nasa dry land, minsan ang una nating iniisip, no, kung ano yung mga pwedeng gawin, ano yung mga possibilities na pwede nating gawin para umalis lahat. But then, salamat dahil ngayong umaga, tinuturuan tayo mula sa buhay ni Haring David na we should seek God's presence first. At sinabi nga po dyan, hindi lang basta seek, kundi earnestly. Sabihin nyo nga po, earnestly. Earnestly. Pag sinabi pong earnestly, talagang matindihang paghanap. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo, sa pananalangin nyo ba, sa pagpikit nyo, sa pagbuka nyo ng inyong bibig, sa pagsalita, ramdam nyo kagad ang presensya ng Lord? Masasabi nyo ba kagad na nakapasok tayo agad sa presensya ng Lord? Sasabihin ko po sa inyo, hindi. Didirektahin ko po ang bawat isa, hindi. Bakit? Kasi gusto ng Lord, we earnestly seek Him. Bago ka makapasok sa presensya ng Lord, dapat hinahanap mo siya. Dapat ninanais mo siya. Hindi ka nanalangin lang dahil may gusto ka. Kundi nanalangin ka dahil gusto mong katagpuin ang Diyos. Malinaw po ba? Amen. Kaya nga sa buhay ni Haring David, he earnestly seek God. Bakit? Kasi alam niya ang Diyos ang kailangan niya sa panahon na yon. Amen po ba? Sino ba ang kasama niya sa panahon na nagtagumpay siya? Ang Diyos. Pero tandaan natin sa panahon na nandun din tayo sa tuyong panahon, ganun din po. Kailangan pa rin natin ang Diyos. Gusto niyo po ng example kung bakit sa isip ni Haring David, kailangan ang Diyos ang kanyang unang-unahin. Ihanap. Sa buhay po ng kanyang mga ninuno, ayan. Alam naman na po natin kung ano nangyari sa mga Israelita. Ilang taon po sila naglagalag sa wilderness? 40 years. Sa 40 years, nagkulang ba ang Diyos sa kanila na hindi sila pakainin? Binusog sila ng Diyos. Pinapakain sila ng mana at pinapakain din sila ng mga karne, ng ibon. Amen po ba? Pero nasa wilderness sila. So, kung makikita natin dito, ganun ka-powerful ang ating Diyos. Ganun niya tayo i-feed kahit nadudun tayo sa panahon na tayo ay nasa dry land. Amen po ba? Ang maganda ito, sinabi rin dito na sinabi ni Haring David na, my soul thirsts for you. Amen. Hindi tayo dapat lang basta natathirst tayo sa maayos na buhay. Hindi lang tayo basta natathirst tayo na maging maalwal ulit kung ano yung sitwasyon natin. Pero pag nasa dry land ka, nasa panahon ka ng pagsubok, una mong kauhawan ay ang presensya ng Panginoon. Dahil sinasabi na sa salita ng Lord, ang kanyang presensya ay katulad ng living water. Kapag ininom mo, hindi ka na mauuhaw pang muli. Sabihin, satisfying. When you earnestly seek God's presence, sa gitna po ng pagsubok, sa gitna po ng dry land, kahit po mahirap yung sitwasyon na yan, makakatagpo ka po ng kapahingahan, makakatagpo ka po ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, sabi nga po dyan, hindi mahalaga, mga kapatid, kung ano yung sitwasyon mo. Huwag mong tingnan yung sitwasyon mo. Ano daw ang mahalaga? Kung sino ang kasama. Amen po ba?
Kahit nasa dryland ka, kahit nasa problema ka, huwag mong pansinin yan. Ang kailangan binibigyan mong pansin, sino ang kasama mo. At kapag kasama mo ang Diyos, hallelujah, praise God, magiging maayos po ang lahat. Amen po ba? Pwede natin palakpakan ng Lord. Kaya po sa buhay ni Haring David, ang gusto niya, presensya ng Lord. Kasi mula nung pa naman yung simula, presensya na ng Lord ang naggabay sa kanya. Presensya na ng Lord ang nagbigay ng katagumpayan sa kanya. Kaya sino ang dapat niyang hanapin? Ang Diyos. So mga kapatid sa buhay natin, kung tayo ngayon dumadanas sa parang nasa dryland, may inaantay ka, parang gusto mo ng ulan, gusto mo ng pagpapala, gusto mo may mga yumabong, una mong unahin ang pinagmumulan ng pagpapala. Una mong unahin, hanapin kung sino ang nagbibigay. Amen po ba? Ano daw po yun? Una, earnestly seek God. Hallelujah. Kaya sabi, I have seen you in the sanctuary and behold your power and your glory. Kapatid, papaalalahanan ko lang po ang bawat isa. Especially po sa atin, tayo yung mga Kristiyano na amen. Nakita nyo na, nakita na natin ang kapangyarihan ng Lord. Nakita na natin kung paano siya kumilos. Ibig sabihin, alam dapat natin agad kung sino ang ating lalapitan. Hindi natin gagawin ano daw po, last option ang Diyos sa buhay natin. Kundi ano siya? Hindi nga rin first option eh. Sabi, only option. Siya lang, kanya lang ang kasagutan eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawing last option ng Lord. Yan, kundi only option mo. Yan. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Praise God. Sige po, pangalawa. Ayan. Sinabi po sa verse 3 and 4, because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Sa buhay natin, kailan ba madaling magpuri at magpasalamat sa Panginoon? Kapag nagkaroon na ng send sa Gcash mo? Kapag nagkaroon na ng kasagutan ng panalangin mo? Kapag maayos lang ba ang lahat, masarap magpuri at sumamba sa Panginoon? Alam ko mga kapatid, alam niyo ang kasagutan. At ganun po kay Haring David. Kahit nasa kalagitnaan po siya, kalagitnaan siya ng dryland, kalagitnaan po na inuusig siya ng anak niya, kalagitnaan na wala siya sa trono, nandoon siya, nagtatago. Bukod po sa pag-seek niya sa presensya ng Lord, anong ginawa niya? He keeps glorifying and praising God. Sa buhay natin mga kapatid, kaya ako tinanong yun, kailan ba natin maayos o parang ninanais na magpuri at sumamba sa Panginoon? Kapatid, sabi nga no, kahit anong sitwasyon mo. Kahit anong sitwasyon mo. Kapatid, nararapat ang Panginoon ng papuri at pagsamba mo. Kahit anong sitwasyon mo. Sabi nga po, no, merong istorya sa Bible, nakita natin sa New Testament. Sa buhay po ni Paul, na nung nakakulong sila nung kasama niya, anong ginawa nila? Umawit. Hindi lang sila umawit dahil magandang boses nila. Hindi sila umawit dahil gusto nilang parinig. Ito yung line-up ko sa linggo. Hindi ganun, ano. Umawit sila, sa gitna po, nakakulong sila, mahirap na sitwasyon nila. Kasi kinikilala nila kung sino ang Diyos nila. Siya pa rin ang Diyos kahit sa panahon ng tagumpay. Siya pa rin ang Diyos kahit sa panahon na nandito ng kahirapan. We need to acknowledge who God is in our lives, no matter what your situation is. Amen po ba? Kaya nga po, no, sa buhay natin, pag hindi na mo kinikilala ang Diyos kung sino siya, ano nangyayari? Kapag nandito ka sa hard times, difficult times, lumalayo ka. Kapatid, makinig kayo maigi. Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos sa buhay ko, kung sino siya na Diyos na dakila, banal at makapangyarihan, kataas-taas ang Diyos. Kapag nagka-problema ka, lumalayo ka. Bakit? Ang kinikilala mo lang pagpapalala. Kinikilala mo lang magandang gagawin na sa buhay. Pero hindi mo kinikilala na siya ang Diyos, makataas-taas ang isa. Pero kung kinikilala mo siya na Diyos, kinikilala mo siya na siya ang may-ari ng buhay mo, kahit anong mangyari sa iyo,
magpupuri ka at sasamba ka. Amen po ba? Hindi ka lalayo sa Kanya, kundi mas didikit ka pa sa Kanya, mas hahanapin mo pa siya. Sa buhay ni Haring David, alam niyo po, bago pa yung nangyari yan na yung anak niya ay tawag doon, hanapin siya para patayin. Sa buhay pa lang ni Haring Saul, nung hinahanap pa lang siya, hindi na siya nagkulang na magpuri sa Diyos. Hindi na siya nagkulang na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po, nung hinarap niya si Goliath, wala siyang ibang dineclare kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po, bibigyan ko kayo ng, ito, ano lang tawag doon, isa ito sa mga, tawag doon yung mga napansin, na mga nag-aral doon sa istorya ng pagkamatay ni Goliath. Sinabi ni David, diba doon, sabi niya kay Goliath, no? Matitikman niya ngayon yung tawag doon, yung kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa ikaw, diyan tayo mga anak. Di ba si Goliath, although maliit siya sa akin, kunwari siya si Goliath. Ayan, pero sabi ko sana lumaki siya sa akin. Pag ikaw tinamaan, saan tinamaan si Goliath ng bato? Sa may forehead. Forehead. Ito, 4 na ulo? Forehead. Forehead. Pag ginanong huwag kang magalit ha. Pag ginanong mo siya, saan papunta ang ulo niya? Patalikod. So dapat, paano ang bagsak niya? Patihaya. Pero alam niyo po, nung tinamaan si Goliath, ang bagsak ni Goliath ay paharap. Bakit? Sige lang, thank you. Yeah, praise God. Bakit? Nagpapakita na kaya ng kalaban luluhod at dadapa sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Sa pangyayari yun, hindi po yun aksidente na nangyari ang bagsak ni Goliath kay David. Kundi ayun po talaga ang mangyayari. Lahat ng kalaban ng Diyos babagsak sa harapan niya. At kahit tayong lahat, kailangan lumuhod at kilalanin siya, i-glorify siya at papurihan siya. Amen po ba? Nakuha natin, ganun kinikilala ni David ang kanyang Diyos. Kaya ano man ang sitwasyon niya, wala siyang ginawa kundi magpuri at magpasalamat. Kaya nga po nung pumasok sa kanila yung Ark of the Covenant, sumayaw siya. Sinabi halos mahubaran na siya. Halos ubad na siya. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya, binibigay niyang papuri at inoglorify niya ang Diyos. So sa buhay natin mga kapatid, ano man sitwasyon mo, especially, sabihin ko especially, ayan, natutuon ka sa lugar ng dry land, purihin mo at kilalanin mo, itanghal mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Pwede ba yun mga kapatid? Huwag kang magtampo sa Lord. Huwag kang magalit sa Lord. Pwede ba yun mga kapatid? Instead na gawin mo yun, ito ang gawin mo, gayahin mo si Haring David, i-glorify mo ang papurihan ng Diyos. Sabi nga po dito, sinabi niya, I have seen you, sa verse 3, because your love is better than life. Kinakata to eh. Sabi, my lips will glorify you. Pag sinabing, your love is better than life, ibig sabihin kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang hanggang dito sa mundo. Amen? Ibig sabihin na pag-ibig ng Diyos, malalagpasan pa nito ang buhay. Hanggang eternity ang pag-ibig ng Lord sa atin. Amen po ba? Amen. So, bakit pagpapalit mo siya, kakalimutan mo lang siya dahil nasa dry land ka? Kaya sa buhay ni David, kilala niya, sabi niya, I will praise you as long as I live. Pag sinabi niya as long as I live, hindi yung ibig sabihin as long na nabubuhay ako na maayos na sitwasyon ko. Doon na kita papupurihan. Papapalit na. Pag sinabing as long as I live, hanggat nabubuhay anumang sitwasyon. Mga kapatid, ganoon din tayo. Hanggat nabubuhay anumang sitwasyon, we will keep on praising our God. Sabihin din natin, my lips will glorify you. Sabihin nga natin, 1, 2, 3. My lips will glorify you. Sabi nga nito, in your name, I will lift up my hands. Praise God. Kaya sa pag-praise and worship natin, huwag kang mahilang itaas kamay mo. Amen po ba? Amen. Huwag mo lang isipin yung katabi mo, pero huwag mo naman tamaan. Ayan, baka wala ka nang paalam. Yung gano'n, taas mo na lang. Ayan, baka mamaya galit ka pala dyan. Kunwari nag-praise, sinasampal mo naman. Huwag gano'n. Ayan.
Mag-asawa, nagkatabi, magkakatambuhan pala. Natamaan na yun. Masyado lang ang puspos. Kidding aside, napaka-natural po sa isang Kristiyano itaas niya ang kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi lang ito dahil sa babi ka, pagsuko natin sa Kanya, kasama yun, pwede. Tinataas natin. Gesture. Sabi niya po, gesture. Gesture. Yan. Gesture yan natin. Sabi napapakita natin ng tawag doon, visible. Amen po ba? Ayan. So, napakaganda, no? In your name, I will lift up my hands. Kapatid, mas gagaling ka dapat maging, tawag doon, worshiper ng Lord kapag nasa dry land ka. Amen? Hindi ka murmurer. Hindi ka dapat yung maangal. Sa panahon ng dry land, ang Kristiyano hindi maangal. Amen. Ulitin ko, ang Kristiyano hindi maangal. Amen. Kundi sa panahon ng difficulties, ng hardships, doon tayo mas worshiper. Amen po ba? Amen. Pwede ang palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. So, napakaganda ng ginagawa ni Haring David. Nakikita niyo ba yung kagandahan ng ginagawa niya? Sa tingin niyo ba sa ginagawa niya ay nanlulumo siya lalo? Hindi. Masabihin ko sa inyo, baka habang sinasabi niya to, isipin niyo na yung taong napakasaya. Isipin niyo na yung taong grabe, tumatalon. No? Siguro lumuluha siya sa sitwasyon niya, pero sa pagpupuri niya sa Panginoon, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa matindi ang ginagawa. Amen po ba? Amen. So, pasok tayo ngayon sa pangatlo. Yan. Then, trust that God will help us. Ano yung sinabi niya sa verse 6 and 7? Sabi nito, on my bed, I remember you. Sino dito yung kapag may problema, di makatulog? Ulitin ko. Mahirap po ba matulog kapag may problema? Amen. Sino pa rito yung napapanaginipan yung problema? Amen. Kasi isip tayo ng isip sa problema. Pero si David, may problema siya, but then, ano sabi niya? On my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. Wow. May problema ka. Oo, realidad nandiyan ang problema mo. But then, one reality na hindi dapat nawawala sa'yo. You can trust God that He will help us. Amen po ba? Sino sa atin, siguro, ito, ba't ko ito tinatanong? Kasi reminder, kapag umaharap tayo sa problema, no, mga kapatid, papaalala ko lang po muli sa bawat isa, huwag kang maharap sa problema na parang talunan ka na. Ulitin ko po, huwag kang maharap sa problema na parang talunan ka. Amen. Na parang wala kang Diyos. Na parang walang Diyos na naranasan mo na ang kapangyarihan niya. Naranasan mo na ang pagkilos niya. O nagka-problema, parang wala kang pag-asa. Kapatid, huwag ganun. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. No? Minsan parang nagigibiruan natin, no? But then, kapatid, gawin mo totoo sa buhay mo. Si Haring David, kaya siya ganun kasi alam niya tutulungan siya ng Diyos. Kaya payapa pa rin siyang nakakatulog. Amen. Boss, tatanungin ko ulit, sino yung nahihirapan matulog pa may problema? Agad-agad? Yan. Ganito lang, kasi ganito lang ang sikreto mga kapatid para makatulog ka ng problema. Kaya makatulog ka ng mahimbing kahit may problema, isipin mo ang Diyos. Amen. Alalahanin mo kung ano yung mga ginawa niya. Kilalanin mo kung gano'n siya makapangyarihan. Kung paano siya totoo na nagmamalasakit sa'yo. Amen po ba? Sigurado, makakatulog ka ng mahimbing. Kaya nga no, on my bed, I remember you. Sabi niya rito, I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. Alam niyo pa pag sinabing shadow of your wings, sino pa yung nakakita na rito na yung mga ibon o kaya yung manok, yung kanyang mga sisiw? Saan nila tinatago? Sa kanilang mga pakpak. At ano yung pakiramdam ng mga inakay nila? Safe. So isipin mo na lang, we are under the shadow of the wings of our God. Ibig sabihin, secured ka. Amen. You are in safe place. Amen. Amen po ba? Amen. Kahit
ano man na nasa paligid, basta nasa under ka ng wings ng ating Diyos, no one can harm you. Kahit tuyo ang paligid, kaya kang pakainin, kaya kang suplayan ng Diyos na. Amen po ba? Amen. Kaya naman, ganun na lang talaga ang pagtingin ni David, pag-alala niya sa Panginoon. No, kahit matutulog na siya, kahit na nag-watch siya on the night. Ibig sabihin kasi tumitingin din siya, nagbabantay din siya. Bakit sabi niya? Because you are my help. Ano daw po? Dahil alam niya na ang Diyos ang tutulong sa kanya. Kapatid, kung paano tinutulungan ng Diyos si David, ganon din tutulungan ka ng Diyos anumang sitwasyon mo. Kaya ibigay mo ang tiwala mo sa Diyos. Dahil sigurado tutulungan ka niya. Amen po ba? Pwede mapalakpakan natin ng Lord. Ayun po. Kaya po nananatiling malakas, pasigla, ang Haring David sa kabila po na siya ay nasa dry land. Naunawaan po natin? Na-inspire po ba tayo? Amen. May mga ways na po ba tayo na dapat gawin natin kapag tayo ay humaharap sa matinding problema? Na para tayo nasa kawalan? Tularan natin si Haring David. Ano po yung unang tatlo? He earnestly seek God. He keeps glorifying and praising God. He trusts that God will help him. So, ganun din sa atin. At ang pang-apat po, ito po ang huli. Declare victory over the present circumstances. Hallelujah. Ito, magandang example po dito sa mga nag-a-apply. Sino po yung nakaranas na mag-apply sa trabaho? Sige, ulit. Sino po yung nakaranas na mag-apply ng trabaho? Sa pag-apply ba sabi mo, mag-apply ako dito kasi hindi ako matatanggap eh. Ganun ba? Di ba hindi? Kaya nga mag-apply ako kasi gusto ko matanggap and I will give my best. No? Yung sabihin positive. Alam nyo po, si David, kahit nandito siya sa sitwasyon na to, ito lang ang sinabi niya. Sinabi nga po sa verse 9 hanggang 11, makinig po tayo. They who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. Ayun po yung haharapin ng kanyang kaaway. Ano po ang haharapin ng kanyang kaaway? Defeat. Pagkatalo. So kung sino man yung kumakalaban sa'yo, hindi lang basta kalaban, ang kinakalaban ka dahil sa pagtatakot mo sa Panginoon. Amen? Hindi yung kinalaban ka dahil may ginawa kang mali. Iba po yun. Amen po? So kung ikaw ay may kumakalaban sa'yo, ano mang sitwasyon ngayon na may kumakalaban sa'yo, halimbawa na lang, wala silang ibang mararanasan kundi pagkatalo. Ano mang hinaharap mo ngayon? Hindi naman ito ngayon ko sa kalaban mo. Ano mang hinaharap mo ngayon ng mga hardships, difficulties, wala pong kakahinat na niyan kundi pagkatalo. Amen po? Bakit? Sinong kasama mo? Ay, parang hiyang-hiya kayo kung sinong kasama niya. Sinong kasama natin? Sinong tutulong sa atin? Sabi nga, if God is with us, who can be against us? Hindi lang yun basta sa tao, pati sa sitwasyon. Yung kahirapan, matatalo yan. Yung sakit, matatalo yan. Amen po ba? Kaya nga, we should declare victory over the present circumstances. Sinabi na kagad ni David, dineclare niya kagad na ang lahat ng umaaway sa kanya, lahat ng gusto siyang patayin, matatalo. They will be destroyed. Mapupunta sila sa kailaliman ng mundo. They will be given over to the sword and become food for jackals. Ibig sabihin, mamamatay sila. Sila ay handutan sa lupa at kakainin na lang sila ng mga asong lagalag. Amen po. Dinideclare na kagad ni David ang victory. Ang tanong, nasaan sitwasyon ba siya? Nagtagumpay na ba? Hindi pa. Pero, tinitingnan niya na kagad sa dulo ang tagumpay. Bakit, no? Sabi niya, but the king will rejoice in God.
ang hari daw ay magkakaroon siya ng pagtatagumpay, ng pagsasaya dahil sa Diyos. Dahil kanina ba tayo magkakaroon ng tagumpay? Sa Diyos. Amen po. Sabi nga, all who swear by God's name will praise Him. Sino rito yung nagtiwala sa Panginoon? Sino rito yung naglaan ng buhay niya sa Panginoon? Sino yung nagmahal sa Panginoon? Sinabi sa dulo, will praise Him. Bakit? Kasi walang ibang mangyayari kundi tagumpay sa buhay mo. Parang hindi kayo masaya. Ayaw niyo ba palampakan ng Lord? Pag sinabi sa inyo, bibigyan ko kayo tig 1,000, palakpakan yan. Eh sinabi nito, tagumpay sa buhay. Parang hindi kayo, naniniwala. Tagumpay mula sa Panginoon. Tagumpay anumang sitwasyon hinaharap mo ngayon. Alam mo nang dulo niya defeat. Kaya wag kang mamuhay na kung harapin niya na parang talunan ka, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka talunan. Sige, sabihin mo yung may conviction. Hindi ka talunan. Kasama mo ang Diyos na matagumpay. Alam na ng Lord ang dulo. Amen po ba? Kaya nga, while the mass of liars will be silence. Kung sino man gusto sumira sa'yo, gusto mo magpatumba sa'yo, matatahimik ang mga yan. Pero anong susi? Siyempre, dapat sa Lord ka, tapat ka sa Panginoon. Titiwala ka sa Panginoon. Ano yung tatlong susi? Earnestly seek God, keep glorifying and praising God, trust that God will help us, then you can declare victory over the present circumstances. Hallelujah. Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Ayan po ang ginawa niya. Kaya he stays strong kahit po nasa gitna siya ng dry line. At maa-apply po natin sa buhay natin yan ngayon. Na kahit nandun tayo ngayon sa lugar na ang hirap-hirap, sa lugar na parang hindi tayo sigurado, but then, maraming bagay tayo makikita. We should acknowledge who God is in our lives. Amen? Matagumpay ang sino mang kumakampi sa Diyos. At talunan ang sino mang kumakalaban sa Diyos. At alam ni David yun. Kaya hanggang huling hininga niya, ayun pa rin ang sinabi niya sa anak niya, maging tapat ka sa Diyos. Kaya na maging matagumpay ang paghahari ni Haring David sa Israel dahil wala siyang ibang ginawa kundi kilalanin ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen po ba? Sa buhay natin, ulitin ko lang po, kahit nasa dry land ka, you can stay strong. Gawin po natin kung ano po ang ginawa ni Haring David. At napakaganda po ng sagot ng Lord. Sinasabi niya lagi, sino man ang taos-puso na naghahanap sa Kanya, nagpapakumbaba sa Kanya, ay tiyak na Kanyang kakatalunin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po tayo lahat ay tumayo.